Kwento Serie Number 1. Hello mga ka-amethyst! Ito po ang unang kwento serye na isi-share ko sa inyo related sa mga bagay na pinagdaanan ko at lalo na sa bawat kwento ng mga naging client at kaibigan ko virtually or in person at ang karamihan sa kanila pumayag para ikwento or i-share ang kanilang mga pinagdaanan simula nung nakilala nila ako hanggang sa nagkatotoo ang mga pinag-usapan namin at ang kwentong ito ay ang unang ikukwento ko sa inyo. So, ang unang kwentong ito ay tungkol sa isa sa mga regular client ko at naging kaibigan na ring matalik. Itago na lang natin siya sa pangalang Babes. So, ito si Babes ay taga Dubai. Okay? Kaya ang dami-dami kong clients sa Dubai. Hello sa inyong lahat. Shout out. Nung una ko siya nakilala noong 2020 or 2021, sabihin na natin, mga ganon, sa tagal na ka rin. Sobrang ang gulo-gulo ng utak niya. Very stubborn yung personality niya. She grew up in a family na sobrang close siya sa tatay niya. And when she went to Dubai, pumanaw ang tatay niya. So, it became really hard for her na siya na yung nag-push at naging parang father figure sa family nila at nagpaaral sa mga kapatid. But at that time, na nagkakilala kami, 1 o 2 taon na siya sa Dubai and deciding to transfer na. So, tungkol sa karira kanyang dahilan ng pakikipag-usap sa akin. And, came to a point na talagang isa siya sa pinaka nahirapan akong makausap dahil, yun nga, kinukonvince ko siya, binibigyan ng payo, pero kumukulot talaga ang buhok ko sa kanya sa umpisa pa lang. Pero, the more ko naman siyang pinapagalitan, lalo naman siyang balik ng balik sa akin. Lalo na nung nagkakatotoo na yung mga kwento tungkol sa kanya at sa kanya. So, eto na nga. Ang unang pinaka-importanting nagkatotoo, syempre, is yung paglipat niya ng career, ng company. And lagi ko siyang sinagsasabihin, kahit saang lugar siya lumipat, hanggat hindi siya natututong mag-adapt sa changes at sa iba't ibang klase ng tao, mahirapan talaga siya. At pwedeng magpalipat-lipat siya ng company. Wala siyang tatagalang 1 taong company. But laging lumalabas naman na dahil sa kanyang career path or while working in Dubai, magkakaroon siya ng kanyang first boyfriend. So, never siya nagkaroon ng boyfriend at all at the age of 29. Right now, 29. So, ang kwento, ito na nga, nagkaroon na nga ng jumping to another company and then hindi rin tumagal. After, within a year, lumipat din siya. Pero, before siya lumipat doon sa company na nagbigay sa kanya ng best and worst experience noong 2022, okay, ay nandun lumabas sa barahan na nagkatotoo nga. Sabi ko, yes, this is a great opportunity para ikaw makapaglakbay at makapunta sa ibang bansa. I-grab mo na itong opportunity to at marami kang magigain na bagay, kayamanan, pera, at mataas na sahod. Definitely, paglipat niya mataas na agad ang sahod niya at nagkatotoo halos lahat ng sinabi ko. Kaya naman halos pabalik-balik siya noon. Every time na magkakaroon ng problema, ito ang isa sa pinaka-regular. One of the most, parang ito laging emergency. Pag ginusto niya, pwede akong kausapin. Ganun. Isa to sa mga umabuso ng 1-2 oras na kausap or 3, minsan 4, Diyos niyo. So, ayun na nga. And so, even yung kwento tungkol sa pagkakagusto niya sa boss, si Babes naman ay munti ka na ma-in love sa kanyang boss at sa manager. Nagkaroon pa ng love triangle scenario. Halos every week or every other week, pagkausap kami, doon talaga nangulot at na-stress talaga ako na kahit bungaan ko siya lahat na ng pinakamasasakit na salita na sabi ko na sa kanya sa kakapayo, pero she kept on coming back at sabi nga niya, kahit anong galit ko, stress ko sa kanya, mahal na mahal pa rin niya ako. Dahil isa ako dun sa mga nandoon lang na nakikinig sa kanya no matter what. Dahil pa namin na mag-sister. Pero wala talaga akong judgment sa kahit na anong desisyon na ginagawa niya.
Actually, muntik na itong pumatol sa may asawa. Talagang galit na galit ako sa kanya. Bago pa siya makarating doon sa company na yun. Talagang sinabi sa, nagsalita talaga ako. Bumitaw ako ng salita na pag pinatulan niya tong lalaking may asawa na to, since never siya nagka-boyfriend at ganun siya kadali, karupok, ma-in love sa taong hindi nangakalahi, tapos ganun pa nga, confirm may asawa at may anak, sabi ko, tigilan niya na ako at una niya akong kakausapin. Sa awa ng Diyos nakinig naman, mas pinili niya ako kaysa dun sa lalaki. So, ayun na nga, good for her. She's very intelligent. She's doing well. Doon sa company, dumating na sa point na niregaluhan na siya ng kung ano-ano. Never naman na may nangyari sa kanila. Mabuti na lang talaga dahil maraming hadlang at maraming nainggit at nagselos sa kanya. It was all meant to happen na nang dahil sa selos at inggit na ibang tao, napaalis siya at sobrang stress dun sa company na yun before the end of 2022. So, 4 na buwan bago siya nagkaroon ng panibagong trabaho which is more comfortable at mas nasanay siya. Sinabi ko na rin na hindi rin agad-agad, hindi rin siya, magtatagal siya dito sa mas piniling company kahit mababa ang sahod dahil sa tiniis niyang 4 na buwan na halos walang work. But then now, nandun na naman siya sa dilemma na lilipat na naman siya. Ang nakakatuwa dito recently, recently nakausap ko siya at sabi ko, before she accepts the offer, dahil nagdasal din naman siya na gusto niya ng mas mataas na sahod. So, nag-start siya halimbawa na nag-start siya 6,000 dun sa isa na nasa 8,000 ang current sahod niya. And then, pinagdasal niya na pag binigyan siya ng 12K na sahod, malaki na yun na tatanggap niya na. Nag-start from 8, 9, and then naging 10. Tapos, inoferan siya ulit. Lokal-lokal siya nang sabi ko, no. Nakikita ko sa mga bala na hindi pa sila titigil. They were still trying to negotiate with you at babalik ka. Sasabihin nila, tataasan na nila. Gagawin nila yung gusto mong rate na 12K. Halimbawa na gano'n. Wow! Kinabukasan, wala pang 12 hours. Nag-message na siya na yes. Pagkatapos niya isa ng email, tumawag na, nag-offer ng same rate na gusto niya. And then, that's why she accepted the offer. But still in denial or hesitating kasi meron siyang ibang option na gusto. Ganun siya kaswerte niyo. At napakagwapo ng boyfriend. Sabi ko nga sa kanya, nung gusto niya ng may asawa, she has to wait for the right person to come. And definitely, she will get it. Sabay-sabay sa panahong ito, a year ago when she met, just like what I mentioned, unexpectedly, may na-in-love sa kanya, may naligaw, at sineryoso siya. At gaya ng payo ko sa kanya, wag niyang ibibigay ang kanyang sarili not until convinced na siya na worthy itong taong to. And after a year, eto na nga, isang year na silang magkasama, at good for her. I'm very happy for her na nag-strive din hard yung isa para sa kanya, which is foreigner in Dubai. So, maliban sa gwapong jowa, meron siyang magandang career na multiple options pa, na-stress pa siya ng lugay na yun. So, yun na lang ang gusto kong i-share sa inyo, that I'm totally blessed to be part of this journey, of this beautiful woman's journey. And I am inspired to let you know, para kayo din ay ma-inspired na sa gitna ng maraming pagsubok at sa mahabang panahon, at the end of the day, God will be willing to give you what you deserve sa pagiging pasensyoso, determinasyon, ipapakita. So, good luck! Muntik ko nang makalimutan na isa sa pinaka-epic na nangyari sa amin dalawa is nung ma-approve yung kanyang US visa. Kasi sabi ko nga sa kanya, bago siya umalis dun sa dati niyang company, she will have options to travel, and definitely napili siya para process ng US visa for 10 years. Sobrang gulat na gulat siya no na sabi ko nga ma-approve ang visa niya, na-stress lang siya ng isang buwan. Last year niya nakuha yun, or the end of November, the end of 2022. Bago siya nakapag-resign, and she was able to confirm na pwede itong gamitin sa iba't ibang paraan, hindi lang sa business.